Isang gabi ng Bagyo, tinapon ako ng asawa ko sa labas ng gate na parang isang basahan na wala ng silbi. Sa aking mga bisig ay hindi kayamanan o alahas, kundi ang aking anak na nanginginig sa taas ng lagnat. Habang nilalamon kami ng dilim at lamig ng ulan, tanaw ko mula sa bintana ang anino ng aking biyanan at ng kabit ng aking asawa na nagtatawanan habang hawak ang mga kupita ng alak. Inakala nilang namatay na si Mari Salthea ng gabing iyon. Mali sila. Ang babaeng martir ay pumanaw na, ngunit ang nagbalik mula sa impyerno ay isang demonyong may suot na apron. Gusto niyo bang malaman kung magkano ang halaga ng bawat patak ng luha ng isang ina? Pakinggan niyo ang aking kwento. Hindi ba sinabi ko sa'yo na ayaw ko ng masyadong matamis? Gusto mo ba kaming patayin sa diabetes para makuha mo na ang mana? Ang matinis na boses ni Doña Corazon ay umaling-awngaw sa buong kusina. Mas matalas pa kaysa sa kutsilyong hawak ko. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatungo habang inaayos ang huling layer ng icing sa birthday cake ni Maya. Ang aking mga kamay ay puno ng maliliit na paso mula sa pugon at hiwa mula sa maghapong paghahanda. Ngunit binaliwala ko ang hapdi. Ito ang ikapitong kaarawan ng aking bunsong si Maya. At kahit masama ang pakiramdam ng bata, gusto kong maging espesyal ang gabing ito. Ilang linggo kong pinag-ipunan ng mga sangkap mula sa barya-baryang natitira sa palengke dahil lahat ng budget ay hawak ng aking biyenan. Inilapag ko ang cake sa mesa ng dahan-dahan, tila isang babasaging kristal. Ang bango ng vanilla at strawberry ay pumuno sa hangin, isang matamis na amoy na kabaligtaran ng pait na nararamdaman ko sa bahay na ito. Akala ko ay sapat na ang aking sakripisyo para makuha ang kahit kaunting respeto. Ngunit ng gabing iyon, napatunayan kong walang hangganan ang kalupitan ng mga taong walang puso. Nagsimulang dumating ang mga bisita, mga mayayamang kaibigan ni Doña Corazon na nakasuot ng kumikinang na alahas at mamahaling damit. Ako naman ay nakasuot lamang ng lumang bestida na tinahi ko pa noong nakaraang taon. Nasa gilid lang ako, taga-abot ng inumin, taga-punas ng mesa, habang si Renzo, ang asawa ko sa loob ng 10 taon, ay nakikipagkwentuhan sa isang sulok ni hindi ako matingnan sa mata. Sa gitna ng kasiyahan, biglang tumahimik ang paligid nang ihagis ni Doña Corazon ang isang makapal na brown envelope sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay bumasag sa tawanan ng mga bisita. Nagkalat ang mga litrato ng isang babaeng kamukha ko na may kahalikan at kayakap na ibang lalaki sa isang hotel. Nanigas ang buong katawan ko. Alam kong peke ang mga yon, halatang edited, halatang gawa-gawa. Tumingin ako kay Renzo, umaasang ipagtatanggol niya ako. Umaasang kilala niya ang asawa niyang ni minsan ay hindi tumingin sa iba. Renzo, hindi totoo yan. Ang garalgal kong bulong habang nanginginig ang aking mga tuhod. Alam mong nasa bahay lang ako, nag-aalaga kay Junjun at Maya. Ngunit hindi nagsalita si Renzo. Sa halip, lumapit siya sa akin ng mabilis. Bago pa ako makaiwas, dumapo ang kanyang mabigat na palad sa aking pisngi. Ang init ng sampal ay kumalat sa aking mukha. Mas masakit pa kaysa sa lahat ng paso ng mantika na tiniis ko sa kusina. Tumilapon ako sa sahig at sa aking pagbagsak, natabig ko ang cake na pinagpuyatan ko. Nasira ito, durog-durog tulad ng aking dignidad sa harap ng lahat ng tao. Lumayas ka sa pamamahay ko, sigaw ni Renzo. Ang boses niya ay puno ng diring-diri. Dinala mo ang dumi mo sa pamilyang ito? Pinilit kong tumayo. Ang paningin ko ay nanlalabo dahil sa luhang ayaw tumigil. Renzo, parang awa mo na. Birthday ng anak mo ngayon. May lagnat si Maya. Wala akong pakialam. Putol ni Doña Corazon habang nakangisi na parang demonyo. Kunin mo ang anak mong sakitin at lumayas kayo. Pero si Junjun, ang apo ko, dito siya mananatili. Nanlamig ang dugo ko. Si Junjun, ang panganay ko.
Agad akong tumakbo paakyat sa hagdan para kunin ang anak ko pero hinarangan ako ng mga bodyguard. Nakita ko si Junjun sa itaas ng hagdan, umiiyak, pilit na hinihila ng yaya palayo. Ang kanyang pagsigaw ng "Mama, Mama" ay parang punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa aking dibdib. Gusto kong magwala, gusto kong pumatay, pero hinawakan ako ng mga tauhan ni Renzo at kinaladkad palabas. Bumuhos ang ulan ng malakas, tila nakikiramay ang langit sa aking pagkasawi. Binitbit ko si Maya na nooy nanginginig na sa taas ng lagnat. Wala kaming dalang gamit, walang pera, walang payong. Basang-basa kami sa gitna ng dilim. Nilingon ko ang gate ng mansyon. Dahan-dahan itong sumara, ang tunog ng bakal na naglapat ay tila hatol ng kamatayan sa aming mag-ina. Sa huling siwang ng gate, nakita ko si Renzo na nakatalikod, habang si Doña Corazon ay nakatingin sa akin nang may tagumpay sa kanyang mga mata. Napaupo ako sa basang semento. Yakap-yakap ko si Maya na parang iyon na lang ang natitirang init sa mundo. Sa paanan ko, nakita ko ang manika ni Maya na nahulog kanina habang kinakaladkad kami. Puno ito ng putik at dumi. Dahan-dahan ko itong pinulot at pinunasan gamit ang laylayan ng aking basang damit. Kahit alam kong wala na itong silbi. Mama, ang lamig. Ang mahinang ungol ni Maya. Ang kanyang balat ay nag-iinit, ang kanyang hininga ay mababaw at mabilis. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Hindi takot para sa sarili ko, kundi takot na mawala ang nag-iisang bagay na natitira sa akin. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng tulong, pero walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Tanging ang tunog ng ulan at ang mabibigat na tibok ng aking puso ang naririnig ko. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang yon, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Biglang nanigas ang katawan ni Maya sa aking mga bisig. Ang kanyang mga mata ay tumirik. Nagsimula siyang mangisay. Maya, anak, huwag kang bibitaw. Sigaw ko sa kawalan, habang ang tubig ulan ay humahalo sa aking mga luha. Wala akong matawagan, wala akong mapuntahan, at sa gitna ng kalsadang yon, naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Ang tunog ng sirena ng ambulansya na narinig ko kanina ay naglaho na sa hangin, kasabay ng paglaho ng aking pag-asa. Sa isang pampublikong ospital, kami dinala, kung saan siksikan ang mga pasyente at amoy gamot ang bawat sulok. Napababa nila ang lagnat ni Maya, ngunit dahil wala akong maibayad para sa admisyon, kailangan naming lisanin ang lugar bago pa sumikat ang araw. Wala akong mukhang maihaharap sa mga nurse na tila naaawa ngunit pagod na rin sa dami ng mga katulad naming walang pambayad. Naglakad kami ng walang patutunguhan. Sinubukan kong kumatok sa bahay ng aking tiyanena, ang kaisa-isang kamag-anak ko sa Maynila. Ngunit ang malamig na sagot nila mula sa likod ng nakasarang pinto ang dumurog sa huli kong lakas. Ayaw nilang madamay sa galit ni Doña Corazon. Takot silang mawalan ng trabaho o mapag-initan ng maimpluwensyang pamilya ng aking asawa. Sa bawat pintong isinasara sa aking pagmumukha, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng mundo sa aking balikat. Napadpad kami sa ilalim ng isang tulay malapit sa estero. Dito, ang hangin ay hindi sariwa. Ito ay pinaghalong amoy ng lumang basura, amag at tubig na hindi umaagos. Ngunit ito lamang ang lugar na nag-alok sa amin ng silong mula sa walang tigil na ambon. Kumuha ako ng ilang piraso ng karton na tila itinapon na ng tadhana at inilatag ito sa sementong sahig na singlamig ng yelo. Inihiga ko si Maya ng dahan-dahan. Mahimbing na ang kanyang tulog dahil sa gamot, ngunit bakas pa rin sa kanyang murang muka ang pagod. Umupo ako sa tabi niya, niyakap ang aking mga tuhod at nagbantay. Sa dilim, naririnig ko ang kaluskos ng maliliit na hayop na naghahanap ng pagkain. Ang mga daga ay nagtatakbuhan sa gilid ng mga poste. Ang kanilang mga anino ay tila mga halimaw sa aking paningin. Sa bawat galaw sa dilim,
Mas hinihigpitan ko ang yakap sa aking anak. Ginagawa ang sarili kong katawan bilang huling depensa laban sa mundong ito na napakalupit. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Ang bawat patak ng tubig mula sa itaas ng tulay ay tila orasan na bumibilang sa bawat segundo ng aking pagdurusa. Inisip ko si Junjun. Kumain na kaya siya? Hinahanap kaya niya ako? Ang isiping iyon ay mas masakit pa kaysa sa gutom na kumukurot sa aking tiyan. Nang sumikat ang araw, hindi nito dala ang init ng pag-asa, kundi ang pagpapakita ng aming miserableng kalagayan. Ang liwanag ay tumama sa maruruming pader ng tulay at sa maitim na tubig ng ilog. Nanghihina ako. Ang lalamunan ko ay tuyot at ang paningin ko ay nagsisimula ng umikot dahil sa gutom at puyat. Biglang may naamoy ako. Isang pamilyar na amoy na tila hindi nababagay sa lugar na ito. Amoy ng luya, bawang at manok na pinakuluang mabuti. Ang bango ng mainit na lugaw ay pumukaw sa aking diwa. Tumingala ako at nakita ang isang matandang babae na nakatayo sa di kalayuan. Gusgusin ang kanyang damit, ang kanyang buhok ay puti at sabog, at may malaking peklat na tumatawid sa kanyang kaliwang pisngi pababa sa leeg. Nakakatakot ang kanyang hitsura sa unang tingin, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. May hawak siyang isang maliit na kaldero na umuusok pa. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya at nagsandok ng lugaw sa isang lumang mangkok na yari sa niyog. Iniabot niya ito sa akin. Ang usok ng pagkain ay parang yakap sa malamig na umaga. Para sa bata, ang paos at mahina niyang sabi. Nagatubili ako saglit. Takot na baka may kapalit ito. Pero ang gutom ni Maya ang nagtulak sa akin para tanggapin ang mangkok. Gising na si Maya at nang makita niya ang pagkain, agad siyang bumangon. Sinubuan ko siya. Sa bawat paglunok niya, parang nababawasan din ang bigat sa aking dibdib. Kumain ka rin. Utos ng matanda. Nagsandok siya ulit. Umiling ako. Kahit na parang may nagwawala sa loob ng tiyan ko dahil sa gutom. Okay lang po ako, Lola. Busog pa po ako. Pagsisinungaling ko. Gusto kong itabi na lang ang natitira para kay Maya mamaya. Tinitigan ako ng matanda. Lumapit siya at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang palad ay magaspang, tulad ng sa akin. Hinaplos niya ang mga kalyo sa aking daliri. Ang mga paso sa aking braso na nakuha ko sa kusina ni Doña Corazon, tila binabasa niya ang aking buong pagkatao sa pamamagitan lamang ng paghawak sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito, bulong niya. Ang boses ay tila nanggagaling sa malalim na balon ng karanasan. Hindi ito ginawa para mamalimos o magpunas ng luha. Ang mga kalyong ito ay marka ng isang mandirigma sa kusina. Ito ay kamay na humahawak ng kutsilyo, hindi ng panyo. Naguluhan ako sa sinabi niya. Bago pa ako makasagot, biglang namutla ang matanda. Ang kaldero na hawak niya ay dumulas sa kanyang mga daliri at tumapon ang laman nito sa lupa. Bumagsak siya na parang isang punong kahoy na tinumba ng bagyo. Lola, sigaw ko. Agad ko siyang sinalo bago tuluyang humampas ang kanyang ulo sa semento. Habang inaayos ko ang kanyang pwesto, may nalaglag mula sa suot niyang lumang jacket. Isang luma at naninilaw na litrato. Pinulot ko ito. Sa litrato, may dalawang babaeng nakasuot ng uniforme ng chef nakatayo sa harap ng isang sikat na restaurant. Ang isa ay ang matandang ito noong bata pa siya, nakangiti at puno ng buhay. At ang katabi niya, ang babaeng nakaakbay sa kanya na tila matalik na kaibigan, ay walang iba kundi si Doña Corazon. Nanlaki ang aking mga mata. Bakit magkasama ang biyenan ko at ang pulubing ito sa iisang litrato? At bakit parang si Lola ang may suot ng medalya sa leeg habang si Corazon ay nakatingin lamang sa kanya na may halong inggit? Bago ko pa mabuo ang tanong sa aking isipan, narinig ko ang mahinang ungol ng matanda
habang pilit niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang sikretong hawak ng litratong ito ay tila mas mabigat pa kaysa sa gutom at pagod na nararamdaman ko ngayon. Dinala namin si Lola Isay sa kanyang tinutuluyan, isang maliit na barong-barong sa gilid ng estero na tila bibigay na sa susunod na ihip ng hangin. Ang mga dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy na inaanay na. Ngunit pagpasok namin sa loob, tila ibang mundo ang tumambad sa akin. Sa kabila ng karukaan ng paligid, may isang istante sa sulok na natatakpan ng lumang kumot. Nang mahila ko ang tela, sumalubong sa akin ang kinang ng mga kasangkapang panluto na halatang mamahalin at galing sa ibang bansa. May set ng mga kutsilyong aliman na kahit maalikabok ay matalim pa rin, mga kawaling yari sa tanso, at mga garapon ng pampalasa na hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko. Inihiga ko ang matanda sa kanyang papag na kawayan. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng langit-ngit ng kawayan, tila umaaray sa bigat ng kanyang mga dalahin sa buhay. Nang magmulat siya ng mata, agad niyang hinanap ang litratong nalaglag kanina. Iniabot ko ito sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng tanong. Kilala mo siya, hindi ba? Ang garalgal na tanong ni Lola Iisay habang nakatitig sa mukha ng batang Doña Corazon sa litrato. Ang babaeng sumira sa buhay ko. Napaupo ako sa tabi niya, hawak ang kamay ni Maya na mahimbing na natutulog sa sahig. Dahan-dahang ikinuwento ni Lola Isay ang nakaraan. Siya pala si Isabela Isay de los Santos, ang dating head chef ng Casa de Oro, ang pinakasikat na restaurant noong dekada 80. Si Corazon ay isa lamang niyang assistant noon, tagahugas ng pinggan, tagabalat ng patatas. Ngunit si Corazon ay ambisyosa at tuso. Ninakaw niya ang black notebook ni Lola Isay, ang kalipunan ng lahat ng kanyang orihinal na recipe, at nilaso ng isipan ng may-ari ng restaurant na si Lola Isay ay nagbebenta ng sekreto sa kalaban. Dahil sa kapangyarihan ng pera at koneksyon, napatalsik si Lola Isay, nawala ng lisensya, at unti-unting nalugmok sa hirap habang si Corazon ay sumikat gamit ang mga pagkaing hindi naman kanya. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Ang babaeng nagpalayas sa akin at naglayo sa anak ko ay siya ring demonyong sumira sa buhay ng matandang ito. Tila pinagtagpo kami ng tadhana, hindi para magdamayan lang, kundi para maningil. Marunong kang magluto, di ba? Biglang tanong ni Lola Isay. Ang kanyang boses ay naging matigas at seryoso. Ipagluto mo ako ng adobo, ngayon din. Kahit pagod at naguguluhan, sumunod ako. Nakahanap ako ng ilang piraso ng manok at mga rekado sa kanyang munting kusina. Nagsimula akong maghiwa, magtimpla, at maggisa. Pamilyar na pamilyar sa akin ang galaw na ito. Sa loob ng 10 taon, ito ang naging buhay ko sa mansyon ng mga Aguinaldo. Ang magluto para sa kanila habang tinatrato akong parang katulong. Nang maluto ang adobo, inihain ko ito kay Lola Isay. Kumuha siya ng isang kutsara, tinikman, at pagkatapos ay idinura niya ito sa sahig. Nagulat ako. Masakit. Para akong sinampal ulit. Bakit po, Lola? Hindi po ba masarap? Yan po ang paborito ni Renzo. Kaya pala iniwan ka ng asawa mo. Ang malupit niyang sagot, diretso sa mata. Ang lasa ng luto mo ay lasa ng isang alipin. Masyadong matamis, masyadong nagpapa-impress, walang tapang, walang dignidad. Tinabig niya ang mangkok at tumapon ng laman nito. Ang tunog ng ceramic na tumama sa dingding ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Ulitin mo, huwag kang magluto para masiyahan sila. Magluto ka para ipaalala sa kanila kung sino ka. Gusto kong malasahan ang galit mo, Maris. Gusto kong malasahan ang pait ng luha mo. Napalunok ako. Bumalik ako sa kalan. Kumuha ako ng sibuyas at nagsimulang maghiwa ng mabilis. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak mula sa aking mga mata, humahalo sa pawis sa aking mukha.
Hindi dahil sa sibuyas, kundi dahil naalala ko si Junjun. Naalala ko kung paano siya hinihila palayo sa akin. Naalala ko ang gutom ni Maya. Naalala ko ang sampal ni Renzo. Sa kalagitnaan ng aking pagluha, naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone sa aking bulsa. Isang unknown number. Sinagot ko ito. Umaasang si Junjun iyon na tumakas para tumawag. Hello? Junjun? Ang nanginginig kong boses. Walang sumagot sa kabilang linya. Tanging ang mabigat at pamilyar na paghinga ang naririnig ko. Alam ko ang paghingang yon. Ilang gabi ko itong katabi sa pagtulog. Renzo, bulong ko. Renzo, nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin si Junjun. Nanatili ang katahimikan sa loob ng ilang segundo. Isang katahimikang puno ng libu-libong salita na hindi kayang bigkasin ng isang duwag. Pagkatapos, narinig ko ang isang malalim na buntong hininga bago naputol ang linya. Ang tunog ng tuot-tuot-tuot ay tila pagtatapos ng huli kong pag-asa sa kanya. Binabaan niya ako. Wala siyang sinabi. Wala siyang ginawa. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang likod ng aking palad. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na puot. Bumalik ako sa pagluluto. Sa pagkakataong ito, hindi ko na tinimplahan ng asukal ang adobo. Dinamihan ko ang paminta. Hinayaan kong matusta ng kaunti ang bawang para lumabas ang pait at tapang nito. Habang kumukulo ang ulam, binuksan ni Lola Isay ang kanyang luma at maliit na telebisyon. Nasa balita ang live press conference ng restaurant ni Doña Corazon. Ipinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang bago nating signature dish. Ang nakangiting pahayag ni Doña Corazon sa harap ng mga kamera habang katabi si Renzo at ang kabit nitong si Ivy. Ito ay ang classic Corazon adobo, isang recipe na galing sa puso ng aming pamilya. Nanlaki ang aking mga mata. Ang itsura ng adobo sa screen, ang kulay ng sarsa, ang hiwa ng manok, ang dami ng bawang. Iyon mismo ang itinuturo sa akin ni Lola Isay ngayon. Iyon ang ninakaw na resipe. At ang mas masakit, iyon din ang adobong niluto ko para sa kanila noong unang anibersaryo namin ni Renzo na akala ko ay espesyal sa aming dalawa. Nakikita mo na ba? Bulong ni Lola Isay sa likuran ko. Ninakaw nila ang nakaraan ko. At ngayon, ninanakaw naman nila ang kinabukasan mo. Ano ang gagawin mo, Maris? Iiyak ka na lang ba sa gilid? O kukunin mo ang kutsilyo at magsisimulang maghiwa? Tinitigan ko ang mukha ng aking biyenan sa telebisyon. Ang kanyang ngiti ay parang lason. Humigpit ang hawak ko sa sandok. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pagiging biktima. Naramdaman ko ang paggising ng isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ko. Sa mansyon ng mga Aguinaldo, ang kusinang dati ay amoy vanilla at nilagang baka ay ngayoy pinamamahayan ng amoy ng sunog na mantika at usok. Si Renzo ay nakaupo sa hapagkainan. Hinihimas ang kanyang sentido habang nakatitig sa platong nasa kanyang harapan. Isang sunog na itlog at ang matigas na bacon ang almusal niya ngayong umaga. Sa kabilang banda ng mesa, abala si Ivy sa pagpindot sa kanyang cellphone ni hindi man lang tinitingnan ang gulo sa kusina. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan sa gilid, takot na mapagalitan ng bagong senyora na mas mabilis pang magtanggal ng empleyado kaysa magluto ng kanin. Ivy? Ang mariing tawag ni Renzo. Pilit na pinapakalma ang boses. Pangatlong beses na nating umorder ng fast food ngayong linggo. Sabi mo ipagluluto mo ako? Padabog na ibinaba ni Ivy ang kanyang telepono. Ang kanyang mahahabang kuko ay lumikha ng matinis na tunog sa salamin ng mesa. Babe naman, you know I hate the smell of garlic. At saka, ang init kaya sa kusina. Why don't we just hire a chef? Ang yaman-yaman mo, tinitipid mo ako. Napabuntong hininga si Renzo. Ang imahe ni Maris ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Si Maris,
Nagigising ng 4:00 ng madaling araw para ipaghanda siya ng sinangag at tapa na ibinabad ng magdamag. Si Maris na laging may nakahandang mainit na kape bago pa siya bumangon. Noon, inakala niyang tungkulin lang iyon ng isang asawa. Ngayon, napagtanto niyang pribilehiyo pala yon na kanyang sinayang. Samantala, sa isang maalikabok na construction site sa Tondo, iba ang amoy na humahalimuyak. Ang bango ng adobo sa gata at Bicol Express ay nangingibabaw sa amoy ng semento at pawis. Nakapila ang mahigit 50 trabahador sa harap ng isang maliit na mesa kung saan ako nakatayo. Suot ko ang isang simpleng t-shirt at maong at ang buhok ko ay nakatali ng mahigpit. Wala na ang Maris na laging nakayuko. Ang Maris na nasa harap nila ngayon ay mabilis kumilos, nakangiti kahit pagod, at puno ng determinasyon. Isa pa pong order, Miss Maris. Ang sarap ng luto nyo. Parang luto ng nanay ko sa probinsya. Sigaw ng isang foreman habang inaabot ang bayad. Tinanggap ko ang pera, mga lukot na barya at papel, na para bang ito ay ginto. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na kumita ako gamit ang sarili kong pawis, hindi galing sa allowance na ibinibigay ni Renzo na may kasamang panunumbat. Sa di kalayuan, isang lalaking naka-Amerikana ang nagmamasid. Siya ay si Lucas Navarro, ang may-ari ng itinatayong building. Lumapit siya sa pila na ikinagulat ng mga trabahador na agad nagbigay daan. Tinitigan niya ang styrofoam na hawak ng isang kantero at naamoy ang aroma nito. "Pwede ba akong makabili?" Tanong niya sa akin. Ang boses niya ay baritono at formal. Medyo nataranta ako. "Sir, pangmasa lang po ito. Baka hindi niyo magustuhan." "Pagkain ang hinahanap ko, hindi presyo." Sagot niya habang naglalagay ng isang buong 500 sa aking garapon. Sinandukan ko siya. Nang matikman niya ang adobo, nakita ko ang bahagyang paglaki ng kanyang mga mata. Tumigil siya sa pagnguya, tila ninanamnam ang bawat lasa ng toyo, suka, at ang anghang ng sili na sumasayaw sa kanyang dila. "Hindi ito pagkain sa kalsada." Ang seryoso niyang komento habang tinititigan ako sa mata. "This technique, the reduction of the sauce, the caramelization, saan ka natutong magluto ng ganito?" Sa isang guro na nagturo sa akin na ang pagkain ay dapat may dignidad. Sagot ko ng taas noo. Inabot niya sa akin ang isang calling card. "I'm looking for partners, not employees. Sayang ang talent mo dito sa Alikabok. Tawagan mo ako kapag handa ka ng magluto para sa mas malaking mundo." Nang hapong yun, umuwi ako sa barong-barong ni Lola Isay na may dalang supot ng groceries at isang maliit na paper bag. Ito ang unang beses na nakahawak ako ng 3,000 piso sa isang araw. Pagpasok ko, nakita ko si Maya na naglalaro sa sahig. Tinawag ko siya at iniabot ang isang bagong bestida. Kulay asul, mura lang sa Tiangge, pero bago at malinis. Ang sigaw ng tuwa ng aking anak ay musika sa aking pandinig. Niyakap niya ako ng mahigpit. Pumunta ako sa harap ng basag na salamin sa banyo. Kinuha ko ang isang bagay na binili ko para sa sarili ko, isang pulang lipstick. Sa loob ng 10 taon, pinagbawalan ako ni Doña Corazon na mag-makeup dahil mumurahin daw tingnan. Dahan-dahan kong ipinahid ang pulang kulay sa aking mga labi. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang biktimang umiiyak sa ulan. Siya ay isang babaeng marunong lumaban. Napangiti ako. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang ganda ng aking sarili. Ngunit ang aking napangiti ay biglang napawi ng tumunog ang aking cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. "Mama, tulungan mo ako. Pinalo ako ni Tita Ivy ng hanger dahil naubos ko yung cake sa ref." "Masakit po, Mama. Sunduin mo na ako." Nabitawan ko ang lipstick. Gumulong ito sa sahig at huminto sa paanan ng pinto. Nanikip ang dibdib ko
habang binabasa ulit ang mensahe ni Junjun. Ang bawat letra ay tila tinik na bumabaon sa aking puso. Nanginginig ang aking mga kamay habang pilit kong tinatawagan ang numero. Ngunit nakapatay na ito. Ang aking bagong tuklas na tapang ay sandaling natabunan ng takot ng isang ina. Gusto kong sumugod sa mansyon ngayon din, basagin ang gate at bawiin ang anak ko. Pero alam kong sa batas at sa lakas, talo ako. Wala akong pera, wala akong kapangyarihan. Kung susugod ako ngayon, ipapakulong lang nila ako at lalo akong hindi makalalapit kay Junjun. Napaupo ako sa sahig, yakap ang aking tuhod. Ang pulang lipstick sa aking labi ay naramdaman kong tila dugo ng aking paghihiganti na hindi pa pwedeng dumanak. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging mas malakas kaysa sa kanila. Habang lunod ako sa pag-iisip, narinig ko ang mahinang ubo mula sa kabilang kwarto. Pumasok ako at nakita si Lola Iisay na nahihirapang huminga. Hawak niya ang kanyang dibdib. Ang muka ay namimilipit sa sakit. Lola, sigaw ko. Dali-dali akong lumapit para alalayan siya. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Maris! Ang kanyang boses ay paos at humihina. Wala na akong oras. Makinig ka. May iniabot siya sa aking isang lumang sobre na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang katibayan na sa akin ang Issei's Secret Sauce. Ito ang titulo ng lupa sa Batangas kung saan nanggagaling ang mga pampalasa. Ibinibigay ko sa iyo lahat. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang magtutuloy. Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Dadalhin ko po kayo sa ospital. Naiiyak kong sabi. Umiling siya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Hindi na kailangan. Nakita ko na ang gusto kong makita. Nakita ko na ang apoy sa mga mata mo. Handa ka na, Maris. Gamitin mo ang apoy na yan para lutuin sila sa sarili nilang mantika. Dahan-dahang lumuwag ang kanyang hawak. Ang kanyang paghinga ay bumagal hanggang sa tuluyan ng tumigil. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay naging mabigat at banal. Namatay si Lola Isay hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang guro na naipasa na ang kanyang sulo. Niyakap ko ang kanyang katawan at umiyak ng tahimik. Sa gabing iyon, nawalan ako ng isang gabay, ngunit nagkaroon ako ng isang misyon. Hawak ang sobre sa aking kaliwang kamay at ang alaala ng aking anak sa kanan. Nangako ako sa harap ng malamig na bangkay ni Lola. Hindi na ako titigil, hindi na ako aatras. Ang susunod na ihahain ko sa mesa ni Doña Corazon at Renzo ay hindi adobo, kundi ang kanilang sariling pagbagsak. Lumipas ang 3 taon na parang isang mabagal at masakit na proseso ng paghihilom ng sugat. Ang 3 taon na yon ay hindi lamang nagbago sa kalendaryo, kundi nagpabago rin sa hugis ng aking kaluluwa. Wala na ang Maris na umiiyak sa bawat sulok. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng aking opisina sa Makati ay isa ng estranghero sa aking lumang sarili. Suot ko ang isang puting silk blouse at itim na slacks at ang aking buhok ay maiksi na at estilo. Malayo sa gusgusin kong itsura, noong pinalayas ako sa mansyon, ako na ngayon ang may-ari ng Issei's Supply, ang pinaka-eksklusibong supplier ng mga premium sauces at marinades sa buong Metro Manila. Walang nakakakilala sa akin bilang Maris Althea Aguinaldo. Sa mundo ng negosyo, ako si Miss M, ang mailap na negosyante na hindi nagpapakita ng mukha. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng dating tinitingala ang restaurant ng mga Aguinaldo, ang hangin ay hindi amoy tagumpay, kundi amoy ng pagkabulok. Renzo, ano na naman ito? Ang boses ni Doña Corazon ay nanginginig sa galit habang hawak ang financial report. Pula na naman ang sales natin ngayong buwan. Ano bang ginagawa mo? Nakaupo si Renzo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mukha ay mas matanda tingnan kaysa sa kanyang edad. Malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata.
Tanda ng walang tulog na mga gabi. Ma, nagrereklamo ang mga customers. Paliwanag ni Renzo. Ang boses ay puno ng pagod. Sabi nila, iba na ang lasa ng pagkain. Simula noong pinalitan ni Ivy, ang mga chefs ng mga kamag-anak niya na mura ang sahod, bumagsak ang quality natin. E di gawan mo ng paraan, sigaw ni Corazon. Huwag mong isisi kay Ivy ang kapalpakan mo. Hanap ka ng supplier na mura pero masarap. Kailangan nating bawiin ang puhunan bago tayo tuluyang malugi. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Ang bitag ay nakahanda na. Kinabukasan, pumasok si Lucas Navarro sa opisina ni Renzo. Si Lucas ang tumatayong mukha ng kumpanya ko. Dala niya ang isang sample ng aming secret adobo sauce. Ang sarsa na niluto, gamit ang orihinal na recipe ni Lola Isay. Ang resepeng ninakaw ni Corazon noon. Ngunit hindi nila kailanman nakuha ang tamang timpla. Nasa kabilang linya ako ng telepono, nakikinig sa buong usapan. Ang bawat salita ay dinig na dinig ko sa aking earpiece. Mr. Aguinaldo, panimula ni Lucas sa seryosong tono. Ang kliyente ko, si Miss M, ay handang mag-supply sa inyo ng sarsa na sasagip sa restaurant nyo. Ang presyo ay kalahati lang ng market value. Narinig ko ang paghila ni Renzo ng upuan. Kalahati? Anong kapalit? Walang negosyante ang magbibigay ng ganyan kalaking discount ng walang catch. Simple lang, sagot ni Lucas. Exclusive contract. Sa amin lang kayo kukuha. At dahil alam naming kapos kayo sa daloy ng pondo, pumayag kami sa buy now pay later. Ngunit ano? Tanong ni Renzo. Kung maantala ang bayad kahit isang araw lamang, mahinahong sagot niya. Ang collateral ninyo, ang 40% na shares ng restaurant ay automatikong maililipat sa pangalan ng Isay Supply. Bumigat ang katahimikan. Narinig ko ang malalim na paghinga ni Renzo. Alam kong nasa dulo na siya ng mga pagpipilian. Hindi na sila mapautang ng bangko dahil sa sunod-sunod na pagkakautang na hindi na bayaran ni Ivy. Renzo, pumirma ka na. Rinig ko ang boses ni Doña Corazon sa likuran. Kung masarap ang pagkain, kikita rin tayo. Huwag ka nang mag-atubili. Sa aking opisina, mariin kong hinawakan ng baso ng tubig. Sige Renzo, tanggapin mo ang alok. Lagdaan mo ang kasunduang ito at akuin ang mga kondisyon. Narinig ko ang marahang kaluskos ng papel. Ang tunog ng ballpen na dumudula sa kontrata ay malinaw at tiyak. Sa bawat kurba ng kanyang pirma, lalo pang tumitibay ang kasunduang magtatakda ng magiging kapalaran ng kanilang negosyo. Deal, sabi ni Renzo. Ang boses niya ay nanginginig. Tila may babala ang kanyang instinct na huwag ituloy. Pero huli na ang lahat. Nang matapos ang tawag, napasandal ako sa aking upuan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Naisalpak na ang Konwatan Troy sa loob ng kanilang kastilyo. Ngayon, hihintayin ko na lang ang tamang oras para lumabas ang mga sundalo. Biglang umilaw ang aking personal na telepono. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Alam ko kung sino ito. Si Manang Fe, ang matandang katulong na lihim na nag-aalaga kay Junjun at nagbibigay sa akin ng impormasyon. Ma'am Maris, mag-ingat po kayo. Nakita ni Ma'am Ivy ang calling card ni Sir Lucas sa bulsa ni Sir Renzo. Nagwawala po siya ngayon. Napangisi ako ng mapait. Si Ivy, ang babaeng pumalit sa akin. Ang babaeng inakala ni Renzo na kanyang trodeo. Pero ngayon ay siya palang tinik sa kanyang lalamunan. Samantala, sa mansyon ng mga Aguinaldo, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tunog ng nagbabasag na porselana. Sa master bedroom, hawak ni Ivy ang isang mamahaling vase at ibinato ito sa pader malapit sa ulo ni Renzo. Ang mga piraso ng porselana ay nagkalat sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Sinasabi ko na nga ba? Tili ni Ivy. Ang kanyang mukha ay pula sa galit.
at ang maskara ay kumalat na sa kanyang pisngi. Kaya ka laging wala sa bahay. Kaya ka laging busy. Nakikipagkita ka sa babae. No, sino yang Lucas Navarro na yan? Bugaw ba yan ng babae mo? Ivy, ano ba? Sigaw ni Renzo habang pilit na iniiwasan ang mga lumilipad na gamit. Investor yan, supplier. Wala akong babae. Ikaw lang ang naguubos ng pera ko. Sinungaling! Sigaw ni Ivy. Inablot niya ang mga bagong kontrata na nasa mesa. Ang kontratang kapipirma lang ni Renzo kanina. At akmang pupunitin. Huwag! Mabilis na inagaw ni Renzo ang papel. At sa lakas ng kanyang tulak, napaupo si Ivy sa kama. Tinitigan siya ni Ivy ng may nanlilisik na mata. Isang tingin na puno ng lason at paghihinala. Magsisisi ka, Renzo. Akala mo ba hindi ko alam? Naamoy ko ang pabango ng babae sa Amerikana mo nung nakaraang linggo. Amoy sampagwita, amoy mahirap. Natigilan si Renzo. Amoy sampagwita. Iyon ang paboritong pabango ni Maris noon. Pero imposible. Patay na si Maris sa isip niya. O baka minumulto siya ng sarili niyang konsensya. Sa labas ng kwarto, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Junjun. Yakap niya ang kanyang sarili habang nakikinig sa sigawan ng kanyang ama at madrasta. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng puot. Dumating ang unang delivery ng size supply sa restaurant ni Renzo bago magtanghali. Ito ay isang simpleng garapon na walang label. Tanging ang petsa lamang ng pagkakaluto ang nakasulat sa takip. Walang nakakaalam na sa loob ng babasaging lalagyan na yon ay nakakulong ang isang multo ng nakaraan. Sa loob ng kusina, pinapanood ng mga staff si Renzo habang dahan-dahan niyang binubuksan ang garapon. Agad na kumawala ang isang pamilyar na aroma. Ang pinaghalong amoy ng toyo na dahan-dahang pinakuluan, ang asim ng suka na sumasayaw sa ilong, at ang kakaibang tapang ng dinikdik na paminta at laurel. Kumuha si Renzo ng isang kutsarita. Nanginginig ang kanyang kamay habang sumasandok ng kaunting sarsa. Sa sandaling dumampi ang likido sa kanyang dila, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng kusina. Hindi lang ito basta lasa. Ito ay isang alaala. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga gabing umuuwi siya galing trabaho, pagod at gutom. At sasalubungin siya ni Maris ng mainit na hapunan. Nalasahan niya ang pagmamahal na ibinuhos ng asawa sa bawat paghalo ng sandok. Nalasahan niya ang mga sakripisyo ni Maris na binaliwala niya. Ang lasa ay eksaktong-eksakto sa luto ng babaeng itinapon niya sa ulan 3 taon na ang nakararaan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Renzo at nahulog sa kanyang plato. Sir Renzo, okay lang po kayo? Tanong ng head chef na nag-aalala sa biglaang pananahimik ng kanyang boss. Hindi makasagot si Renzo. Ang lalamunan niya ay tila binabarahan ng isang malaking bato. Paanong ang supplier na ito ay nakakuha ng lasang ito? Imposible. Patay na ang lasang ito kasabay ng pagkawala ni Maris sa buhay niya. O baka naman buhay pa siya? Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng isang pribadong opisina, pinapanood ko ang bawat reaksyon ni Renzo sa pamamagitan ng hidden camera na inilagay ni Lucas sa delivery box. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Nakita ko ang pagpunas niya ng luha. Dapat ay tumatawa ako ngayon. Dapat ay nagdiriwang ako dahil nakuha ko na ang unang reaksyon na gusto ko. Pero bakit parang may kumikirot sa dibdib ko? Hindi awa, kundi galit. Galit dahil ngayon lang niya na-appreciate ang halaga ko kung kailan binabayaran na niya ako. Samantalang noon ay libre ko itong ibinibigay. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay na nakapatong sa mesa. Biglang may pumatong na isang mainit na bagay sa aking balikat. Isang coat. Lumingon ako at nakita si Lucas. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ako tinanong kung okay lang ako. Kumuha lang siya ng baso ng tubig at inilagay ito sa aking harapan. Pagkatapos ay tumayo siya sa may bintana. Binibigyan ako ng espasyo para huminga.
pero ipinaparamdam na hindi ako nag-iisa. Ang tahimik na suportang ito ay isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman kay Renzo. Bumalik ang eksena sa mansyon ng mga Aguinaldo. Gabi na. Ang ulan ay nagsisimula ng bumuhos, tila inuulit ang gabing pinalayas ako. Si Junjun, na ngayoy 10 taong gulang na, ay nakaupo sa madilim na sulok ng kanyang kwarto. Ang dati niyang malulusog na pisngi ay humpak na ngayon. Ang kanyang mga mata ay malalim at takot. Kanina pa kumukalam ang kanyang sikmura. Mula nang umalis ang kanyang ama para sa trabaho, hindi siya pinakain ni Ivy. Ikinandado ng madrasta ang refrigerator at sinabing ang pagkain ay para lamang sa mga taong may pakinabang. Nanginginig na kinuha ni Junjun ang isang lumang piraso ng papel na naitago niya sa ilalim ng kanyang kama. Ito ay isang lumang resibo kung saan nakasulat ang numero ng cellphone na narinig niyang binanggit ni Mananang Fe noon, ang numero ng kanyang ina. Ilang beses na niyang gustong tumawag, pero laging nakabantay si Ivy. Pero ngayong gabi, narinig niya ang malakas na hilik ng kanyang madrasta mula sa kabilang kwarto, amoy alak at pagod sa kakawaldas ng pera. Dahan-dahang gumapang si Junjun palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ng kanyang paang walang sapin sa malamig na sahig ay maingat. Pigil ang hininga. Nakarating siya sa telepono sa sala. Dinampot niya ito. Ngunit bago pa siya makapindot, nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Payat, puno ng pasa sa braso. Hindi na siya ang batang prinsipe ng bahay na ito. Siya ay isa na lamang bilanggo. Mama, sabi mo babalikan mo ako. Bulong ni Junjun sa kanyang isipan. Hindi na ako makakahintay. Sa halip na tumawag, binaba niya ang telepono at tumakbo papunta sa likod bahay. Alam niya ang isang sira sa bakod na tinakpan lang ng yero. Maliit lang ang butas, pero dahil sa kapayatan niya, kasya siya doon. Suot ang manipis na t-shirt at ang tsinelas na magkaiba ang pares, sumuot si Junjun sa butas. Ang matatalim na dulo ng yero ay humiwang bahagya sa kanyang balikat, pero hindi niya ininda ang hapdi. Ang mahalaga ay ang kalayaan. Nakatakas siya. Nasa labas na siya ng mansyon. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, hinahampas ang kanyang maliit na katawan. Tumakbo siya ng tumakbo, hindi alam kung saan pupunta. Ang tanging nasa isip niya ay hanapin ang amoy ng luto ng kanyang ina. Nakarating siya sa highway. Ang mga sasakyan ay mabilis na dumadaan. Ang kanilang mga ilaw ay nakabubulag sa dilim. Dahil sa gutom at hilo, hindi napansin ni Junjun ang pagbabago ng ilaw sa traffic light. Tumawid siya. Mula sa dilim, isang dambuhalang truck ang mabilis na paparating. Ang liwanag ng headlights nito ay binalot ang maliit na katawan ni Junjun. Ang huling bagay na nakita ng bata ay ang nakasisilaw na puting liwanag at ang panginginig ng sementong tinatapakan niya habang ang dambuhalang makina ay papalapit ng papalapit sa kanya. Ang matinis na tunog ng pagpreno ng gulong sa basang aspalto ay umalingaw-ngaw sa buong highway. Kasunod, ang nakabibinging katahimikan. Hindi tumama ang truck kay Junjun. Huminto ito, ilang pulgada lamang mula sa mukha ng aking anak. Ang driver, putlain sa takot, ay bumaba upang tingnan ang batang nakahandusay sa kalsada. Hindi dahil sa banggaan, kundi dahil sa matinding gutom at takot. Nang matanggap ko ang tawag mula sa ospital, ang tasa ng kape na hawak ko ay dumulas sa aking mga daliri at nabasag sa sahig. Hindi ko ininda ang mainit na likido na tumalsik sa aking binti. Ang tanging naririnig ko ay ang boses ng nurse sa kabilang linya na nagsasabing nakuha nila ang numero ko sa bulsa ng isang batang lalaking walang malay. Nagmamadali akong nagpunta sa St. Luke's. Suot pa rin ang aking office attire. Kasama si Lucas na nagmaneho ng mabilis para sa akin. Ang puso ko ay parang sasabog sa kaba. Pagdating ko sa emergency room, nakita ko ang eksenang nagpainit ng aking ulo. Nandoon si Renzo at Ivy. Si Ivy ay nakatayo sa tabi ng stretcher kung saan nakahiga si Junjun.
Ang mukha ng madrasta ay puno ng inis sa halip na pag-aalala. Napakapapansin mo talagang bata ka, sigaw ni Ivy habang akmang hahampasin ang binti ni Junjun. Tingnan mo ang gulo na idinulot mo. Ang mahal-mahal ng bill dito. Sana nagpabangga ka na lang tuluyan. Bago pa dumapo ang palad ni Ivy sa katawan ng anak ko, isang kamay ang humarang sa kanya sa ere. Ang kamay ko. Nanlaki ang mga mata ni Ivy nang makita ako. Ang higpit ng hawak ko sa pulsuhan niya ay sapat na para mapangiwi siya sa sakit. Binitiwan ko siya ng padabog. Subukan mong dampian kahit dulo ng daliri ang anak ko. Ang aking boses ay mababa, malamig at puno ng banta. At sisiguraduhin kong yon na ang huling beses na magagamit mo ang kamay mo. Nilingon ako ni Renzo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, tila nakakita ng multo. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking mamahaling damit, ang aking ayos, ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa akin. Ito ay hindi ang Maris na kilala niya. Ito ay hindi ang babaeng gusgusin na pinalayas niya. Maris? Ang mahina niyang sambit, tila hindi makapaniwala. Hindi ko siya pinansin. Lumapit ako kay Junjun. Ang anak ko ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Mama, ang paos niyang tawag. Totoo ka ba? O patay na ako? Niyakap ko siya ng mahigpit, ibinubuhos ang 3 taon ng pangungulila. Totoo ako, anak. Nandito na si Mama. Hindi na kita iiwan. Ang kapal din ng mukha mong magpakita dito. Biglang sigaw ni Ivy, pilit na binabawi ang kanyang tapang. Pagkatapos mong iwan ang anak mo, babalik ka ngayong mayaman ka na? Siguro galing yan sa pagbebenta mo ng katawan. Tumayo ako at hinarap siya. Sa isang iglap, dumapo ang aking palad sa kanyang pisngi. Isang malakas at mabilis na sampal na umalingaw-ngaw sa buong kwarto, na nahimik ang lahat, pati ang mga nurse at doktor ay napahinto. Ang sampal na yan ay para sa bawat gabing ginutom mo ang anak ko. Sabi ko ng diretso sa kanyang mata. At huwag mong idudumi ang bibig mo sa pagbintang sa akin dahil baka bilhin ko ang buong pagkatao mo at gawing basahan sa kusina ko. Napahawak si Ivy sa kanyang pisngi, mangiyak-ngiyak sa hiya at sakit. Tumingin siya kay Renzo para humingi ng tulong. Pero si Renzo ay nakatulala lang sa akin. Puno ng paghanga at pagsisisi ang mga mata. Maris, humakbang palapit si Renzo. Buhay ka. Akala ko. Huwag kang lalapit. Ang mariin kong utos. Itinuro ko siya. Wala kang karapatang tawagin ang pangalan ko. Ang Maris na asawa mo ay pinatay mo na noong gabing itinapon mo kami sa ulan. Ang kaharap mo ngayon ay ang ina ng batang pinabayaan mo. Sa likod ko, tahimik na lumapit si Lucas at inabutan ako ng isang folder. Ito ang medical report ni Junjun, malnutrisyon, mga pasa sa likod at trauma. Mr. Aguinaldo, nagsalita si Lucas sa kanyang professional tone. Hawak namin ang ebidensya ng child abuse at neglect. Pwede kaming magsampa ng kaso ngayon din at ipakulong kayong dalawa. O pwede nating pag-usapan ang custody ni Junjun ng mapayapa. Namutla si Renzo. Tumingin siya sa payat na katawan ng kanyang anak, pagkatapos ay sa akin at kay Lucas. Alam niyang talo siya. Alam niyang wala siyang laban. Kunin mo siya. Ang mahinang sagot ni Renzo. Nakayuko. Kunin mo si Junjun. Hindi ko siya kayang alagaan. Renzo? Ano ba? Tili ni Ivy. Anak mo iyan. Bakit mo ibibigay sa kanya? Tumahimik ka. Sigaw ni Renzo kay Ivy. Sa unang pagkakataon ay lumaban siya. Nakita mo ba ang ginawa natin sa bata? Muntik na siyang mamatay dahil sa atin. Binuhat ni Lucas si Junjun. Kinuha ko ang kamay ng aking anak. Habang naglalakad kami palabas ng ER, naramdaman ko ang bigat na nawala sa aking dibdib. Buo na kami. Nasa akin na ang pareho kong anak. Ngunit bago ako tuluyang lumabas ng pinto, lumingon ako kay Renzo at Ivy. Huwag kayong mag-alala.
Sabi ko nang may malamig na ngiti. Hindi pa tayo tapos. Bukas ang Grand Food Gala, hindi ba? Inimbitahan niyo ang buong Maynila para tikman ang inyong tagumpay. Pupunta ako. Gusto kong makita kung paano niyo lulunukin ang inyong kapalaran. Iniwan ko silang nakatayo doon. Isang pamilyang wasak. Habang ako ay naglalakad, patungo sa liwanag, kasama ang tunay kong kayamanan. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay naliligo sa ginintuang liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng mamahaling pabango at pagkabalisa. Bawat mesa ay napapalibutan ng mga taong may pangalan sa lipunan, mga senador, negosyante, at mga socialite na ang nangiti ay kasing kinang nangunit kasing peke ng mga diamanteng suot nila. Ito ang gabi ng Grand Food Gala, ang huling baraha na itataya ni Doña Corazon at Renzo para isalba ang kanilang lumulubog na imperyo. Nakatayo si Doña Corazon sa entrance, suot ang isang pulang-pulang gown na masyadong masikip para sa kanya. Pilit siyang ngumingiti sa bawat bisitang dumarating. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang kopita ng champagne ay hindi maitatago. Si Renzo naman ay nasa kanyang tabi. Ang mukha ay pinatanda ng stress, pilit na nakikipagkamay at nakikipag-usap sa mga posibleng investor. Relax ma, bulong ni Renzo. Magugustuhan nila ang pagkain. The sauce is a miracle. Dapat lang, sagot ni Corazon. Isinangla ko ang mga alahas ko para sa gabing ito. Kapag pumalpak ito, sa kalsada tayo pupulutin. Nang gabing iyon, hindi ako pumasok sa main entrance. Dinala ako ni Lucas sa isang pribadong elevator na direkta sa VIP lounge na overlooking sa buong ballroom. Suot ko ang isang simpleng itim na evening gown na yari sa seda. Walang alahas, maliban sa isang pares ng hikaw na perlas. Hindi ko kailangan ng palamuti. Ang presensya ko mismo ang magiging palamuti ng gabing ito. Mula sa itaas, pinanood ko sila, ang mga taong minsan kong pinagsilbihan. Nakita ko ang desperasyon sa likod ng kanilang mga tawa. Nakita ko ang takot sa likod ng kanilang pagmamalaki. Sila ay mga isdang nahuli sa aking pain at ngayon ay nagkakasiyahan pa sila sa loob ng aking lambat. Nang magsimula ang programa, bumaba kami. Ang pagbukas ng pinto ng lounge ay hindi lumikha ng malakas na tunog, ngunit ang biglaang pagbabago sa enerhiya ng silid ay naramdaman ng lahat. Napatingin sila. Ang mga bulungan ay humina at napalitan ng mga matang mapanuri. Sino ang babaeng ito? Nakasama ni Lucas Navarro, ang isa sa mga pinakakilalang corporate raider sa bansa. Sa kabilang dulo ng ballroom, napako ang tingin ni Doña Corazon sa akin. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho at ang kopita na hawak niya ay dumulas sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig. Ang tunog ng nababasag na kristal ay pansamantalang bumasag sa mahinang tugtog ng violin. Narinig ko ang mahina niyang bulong kahit mula sa malayo. Imposible! Multo? Tumingin din si Renzo sa direksyon ko. Sa una, ang nakita lang niya ay isang magandang babae na may malamig na aura. Dahil sa desperasyong makahanap ng investor, lumapit siya. Iniwan ang kanyang ina na namumutla. Good evening, Mr. Navarro, bati ni Renzo kay Lucas. Pilit nang ngumingiti. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. And to you, miss, I'm Renzo Aguinaldo, the CEO of Aguinaldos. Inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi ko ito tinanggap. Tinitigan ko lang siya ng diretso sa mata, isang tinging walang emosyon. My associate doesn't do handshakes. Ang malamig na sagot ni Lucas para sa akin. Naramdaman ni Renzo ang kahihiyan. Ibababa na sana niya ang kanyang kamay nang may bigla siyang naamoy mula sa akin. Ang pamilyar na halimuyak ng sampagita. Hindi ang murang pabango na binili niya sa Divisoria noon bilang regalo sa aming unang anibersaryo. Ito ay ang purong essence, mamahalin,
at sopistikado. Ang pabangong iyon ay parang susi na nagbukas ng isang nakakandadong kwarto sa kanyang isipan. Tinitigan niya ako ulit. Ang hugis ng aking mga mata, ang maliit na nunal sa gilid ng aking labi, ang paraan ng pagtaas ng aking kilay. Ang kanyang mukha ay unti-unting nabalot ng pagkalito, pagkatapos ay pagkabigla, at sa huli, purong takot. Ma? Maris? Ang pangalan ko ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hiningang hindi niya mapigilan. Bago pa ako makasagot, nagsalita na ang MC sa entablado. Ang kanyang masayang boses ay pumuno sa buong ballroom, pinuputol ang tensyon sa aming pagitan. Ladies and gentlemen, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, matitikman ninyo ang lasa ng tagumpay, ang lasa na nagbalik sa Aguinaldo's Restaurant sa mapa ng culinary scene. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Ang mga waiter ay nagsimulang maghain ng appetizer. Lahat ay may kasamang sarsa na galing sa aking kusina. Ngunit ang tanong ng lahat, pagpapatuloy ng MC, sino ang henyo sa likod ng mahiwagang lasang ito? Sino ang nagmamay-ari ng sikretong recipe na bumuhay sa isang alamat? Ang ilaw sa buong ballroom ay unti-unting dumilim, maliban sa isang spotlight na umiikot-ikot, naghahanap ng target. Ang tibok ng aking puso ay kalmado at kontrolado. Ito na, ang huling hapunan ng mga mapagkunwari. Tumingin ako kay Renzo na nakatayo pa ring parang estatwa, ang mukha ay basang-basa sa pawis. Pagkatapos ay tumingin ako kay Doña Corazon na nakaupo na ngayon sa isang silya at nanginginig. At ngayon mga kaibigan, ang boses ng MC ay umabot sa kanyang kasukdulan. Nang hindi na natin pinapatagal pa, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang tunay na utak at puso sa likod ng lasang sumagip sa restaurant na ito. Ang spotlight ay huminto sa pag-ikot. Ang liwanag nito ay nagsimulang gumapang sa sahig, papalapit sa aming kinatatayuan. Ang lahat ng mata sa silid ay sumunod sa sinag ng ilaw, nag-aabang. Ang sinag ng ilaw ay tumama sa akin. Sa isang iglap, ako ang naging sentro ng buong universo. Ang mga bulungan ay huminto. Ang tunog ng mga kubyertos na bumabagsak sa plato ay isa-isang tumigil. Tanging ang mahinang himig ng violin ang natira, na tila isang malungkot na awit para sa isang parating na trahedya. Kalmado akong naglakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ko sa makapal na karpet ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Ang aking itim na gown ay marahang sumasayad sa sahig, tila isang alon ng gabi na gumagapang upang lamunin ang lahat ng pekeng liwanag sa silid na ito. Nang marating ko ang gitna ng entablado, kinuha ko ang mikropono mula sa kamay ng MC na nakatulala. Naramdaman ko ang lamig ng metal sa aking palad. Hinarap ko ang daan-daang mukha na nakatitig sa akin. Nakita ko ang pagkalito sa mata ng mga estranghero. Nakita ko ang purong takot sa mukha ni Doña Corazon at nakita ko ang isang kaluluwang unti-unting nababasag sa mga mata ni Renzo. Magandang gabi, panimula ko. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag ito, sapat upang punuin ang bawat sulok ng ballroom. Marami sa inyo ang marahil ay nagtatanong kung sino ako. Ngunit bago ko sagutin iyan, hayaan ninyo akong magbahagi ng isang kwento. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong mag-isip. Agad kong sinimulan ng salaysay. Noong unang panahon, may isang babaeng chef na ang tanging yaman ay ang kanyang talento sa pagluluto. Ang kanyang pangalan ay Isabela. Ang bawat putahe niya ay hindi lang pagkain, kundi isang karanasan. Isang araw, kinuha niya bilang katulong ang isang batang babae mula sa probinsya. Tinuruan niya ito, pinakain, at itinuring na parang pamilya. Ngunit ang batang babae ay may ahas sa kanyang puso. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Isabela, ninakaw ng katulong ang kanyang libro ng mga resipe. Hindi lang yon, siniraan niya si Isabela sa kanilang amo
pinalabas na si Isabela ay isang traidor. Habang nagsasalita ako, nakatitig ako kay Doña Corazon. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng maputlang kulay ng isang kandilang nauupos. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Napatalsik si Isabela. Nawalan ng lahat. Namuhay sa lansangan habang ang magnanakaw. Ginamit ang mga ninakaw na recipe para magtayo ng sarili niyang pangalan. Yumaman siya, naging respetado at tinawag na reyna ng kusina. Ngunit ang trono niya ay itinayo sa mga kasinungalingan at ang korona niya ay gawa sa mga ninakaw na pangarap. Itinaas ko ang aking kamay at itinuro ang malaking screen sa likuran ko. Ang pangalan ng magnanakaw na yon ay Corazon Aguinaldo. Sa isang iglap, ang screen na dapat sana ay nagpapakita ng mga masasayang litrato ng restaurant ay umitim. Pagkatapos, isang mukha ang lumitaw. Ang mukha ng aking anak na si Junjun. Ang video ay malinaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang lola ko po, ang nanginginig na boses ni Junjun, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi niya po ako pinapakain kapag wala si Papa. Sabi niya po, palamunin lang ako at walang silbi. Si Tita Ivy naman po, pinapalo niya ako ng hanger kapag nauubos ko ang pagkain sa plato ko. Dahan-dahang itinaas ni Junjun ang manggas ng kanyang damit sa video. Ang camera ay nag-focus sa kanyang braso. Malinaw na malinaw ang mga guhit ng pasa, luma at bago na tila mapa ng kanyang pagdurusa. Isang kolektibong paghinga ng malalim ang narinig mula sa mga manonod. Ang mga cellphone ay nagsimulang itaas. Ang mga camera ay nag-record. Ang gala na dapat ay tungkol sa pagkain ay naging isang live na pagliliti sa social media. Hindi lang buhay ni Isabela ang ninakaw mo, Corazon. Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay unti-unting tumataas. Puno ng galit na matagal kong kinimkim. Pati ang kaligayahan ng sarili mong apo, ipinagkait mo. Ang screen sa likod ko ay muling nagbago. Ngayon, ipinapakita nito ang mga scanned na pahina mula sa lumang black notebook ni Lola Isay. Katabi ng mga nakaprint na recipe mula sa menu ng Aguinaldos. Magkatulad, bawat sangkap, bawat sukat, bawat paraan ng pagluto. Pagkatapos, ipinakita ang opisyal na dokumento ng copyright na nakapangalan kay Isabela Isay de los Santos. May petsang 30 taon na ang nakalilipas. Ang ebidensya ay hindi matitinag. Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi. Humarap ako kay Renzo. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang kanyang mga mata ay basag. At ikaw, Renzo, sabi ko, ikaw na minahal ko ng higit pa sa buhay ko. Pinili mong maniwala sa mga kasinungalingan. Pinili mong itapon ang sarili mong pamilya para sa pera at sa takot mo sa iyong ina. Ngayon, tingnan mo ang paligid mo. Tingnan mo ang bunga ng iyong kaduwagan. Sa wakas, ibinunyag ko ang aking sarili. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Maris Althea Villamor, ang babaeng pinalayas ninyo 3 taon na, ang nakalilipas. Ang ina ng batang sinaktan ninyo at ang tagapagmana ng lahat ng ninakaw ninyo kay Isabela de los Santos. Itinaas ko ang isang dokumento na inabot sa akin ni Lucas. Ako ang nag-iisang pinagkakautangan ng restaurant na ito at dahil nilabag ninyo ang kontrata sa pamamagitan ng pagkaantala ng inyong bayad simula pa kahapon. Huminga ako ng malalim bago ibigay ang huling hatol. Opisyal kong kinukumpiska ang lahat ng ari-ariang nakasangla. Simula ngayong gabi, ang restaurant na ito, ang pangalan ng pamilya ninyo, at lahat ng laman nito ay pag-aari ko na. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo sa loob ng ballroom. Si Doña Corazon ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging maikli at hirap. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong sindak bago siya tuluyang bumagsak sa entablado.
Ang mabigat na pagbagsak ng kanyang katawan ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nagsigawan ang mga tao. Ang mga gwardiya ay nagsitakbuhan paakyat ng entablado. Si Renzo ay nanatiling nakatayo na parang isang estatwang nabasag, hindi makagalaw, habang pinapanood ang kanyang ina na dinadala ng mga mediko. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang mabilis na tumalilis palayo. Si Ivy, alam niyang tapos na ang laro. Ang tanging nasa isip niya ay ang pera. Tumakbo siya papunta sa opisina sa likod kung saan nakatago ang kahadiyero. Mabilis niyang binuksan ito gamit ang susi na matagal na niyang ninakaw. Sinimulan niyang isilid ang lahat ng cash sa kanyang mamahaling Hermes bag. Habang abala siya sa pagdakok ng pera, hindi niya napansin ang pagbukas ng pinto. Nang akma na siyang tatakas, hinarangan siya ng 2 unipormadong pulis. Sa likod nila ay nakatayo si Lucas Navarro. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang emosyon. "Saan ka pupunta, Miss Ivy?" tanong ni Lucas. "May kaso kang kailangang harapin. Qualified theft." Nabitawan ni Ivy ang bag. Ang mga bundle ng pera ay nagkalat sa sahig. Isang perpektong simbolo ng kanyang maruming kaluluwa na ngayon ay lantad na sa lahat. Ang dating mansyon ng mga Aguinaldo na puno ng tawanan at pagmamalaki ay nababalot na ngayon ng nakabibinging katahimikan. Isang malaking dilaw na tapi na may markang sealed ang nakasara sa maringal na gate. Ang hardin na dati puno ng mga rosas na alaga ni Doña Corazon ay nilamon na ng matataas na damo. Ang dating palasyo ay isa na lamang malaking puntod ng mga pangarap na gumuho. Sa loob ng isang pampublikong ospital, sa isang ward na amoy syaudu at pagdurusa, nakahiga si Doña Corazon. Hindi na siya ang matapobreng reyna na kilala ng lahat. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado. Ang kanyang bibig ay tabingi at tanging ungol na lamang ang kayang lumabas dito. Ang dati niyang mga kamay na laging puno ng diamante ay ngayoy inutil at nakakuyom sa ibabaw ng kumot. Isang nurse na pagod na ang walang ganang nagpunas ng laway na tumutulo sa gilid ng kanyang labi. Sa telebisyon sa tapat ng kanyang kama, ipinapalabas ang isang panayam sa akin. Nakikita niya ako, nakangiti, matagumpay, habang tinatalakay ang pagbubukas ng mga bagong branch ng restaurant ko sa Cebu at Davao. Sinubukan ni Corazon na sumigaw, na magmura, ngunit walang nangyari. Tanging isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata na hindi gumagalaw. Isang tahimik na saksi sa kanyang walang hanggang pagkabilanggo sa sarili niyang katawan habang pinapanood ang tagumpay ng babaeng kanyang winasak. Samantala, sa isang madilim na eskinita, naglalakad ng pagiwang-gewang si Renzo. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at may mantsa ng alak. Mahigpit niyang hawak ang isang bote ng murang brandy. Ang kanyang mga mata ay mapungay at walang buhay. Simula ng gabi ng gala, hindi na siya umuwi sa kanilang bahay. Nagpalaboy-laboy siya, isang multo sa sarili niyang syudad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na lugar, isang modernong bahay sa isang tahimik na subdibisyon, ang bahay ko. Mula sa labas, sa likod ng mga halaman, sumilip siya sa bintana ng kusina. Ang ilaw sa loob ay mainit at masaya. Nakita niya ako, nakasuot ng simpleng apron habang tinuturuan si Junjun kung paano magmasa ng harina para sa pandesal. Sa tabi namin, si Maya ay abala sa pagguhit sa mesa. Ang tawanan ng aking mga anak ay malinaw na naririnig kahit mula sa labas, isang tunog na parang musika na matagal nang nawala sa buhay ni Renzo. Nakita niya ang isang eksena ng perpektong pamilya. Isang pamilyang minsan ay naging kanya, ngunit kanyang winasak. Isang matinding kirot ang tumusok sa puso ni Renzo. Ang kirot ng pagsisisi ay mas masakit pa kaysa sa sampal o suntok. Biglang bumuhos ang ulan. Ang malamig na tubig ay bumasa sa kanyang katawan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng impyerno sa loob ng kanyang dibdib.
Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang semento sa mismong tapat ng aming gate. Ang bote ng alak ay dumulas sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Umiyak lang siya ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Bumukas ang pinto. Lumabas ako. May hawak na payong. Hindi ako nagulat na makita siya. Tila inaasahan ko na ang sandaling ito. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa pinaghalong ulan at luha. "Maris, patawarin mo ako," ang garalgal niyang sabi. Ang boses ay basag at puno ng sakit. "Patawarin mo ako. Please. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala na akong babalikan. Pero gusto ko lang marinig mula sa'yo. Patawad." Tinitigan ko siya. Wala na akong nakitang galit sa aking puso. Wala na ang puot. Ang nakikita ko na lang ay isang taong naligaw at nawasak. Isang abo mula sa pangarap na sabay naming sinunog. "Pinapatawad na kita, Renzo." Ang mahinahon kong sagot. Isang bahagyang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang labi. "Talaga?" "Oo." Pagpapatuloy ko habang iniabot sa kanya ang payong. "Pinapatawad kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan." Kinuha niya ang payong. Ang aming mga daliri ay sandaling nagdikit. Isang malamig na pagdampi. Ang huling koneksyon sa pagitan ng dalawang mundong hindi na kailanman magtatagpo. Tinalikuran ko na siya at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Isinara ko ang pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay hindi malakas, ngunit ito ay pinal at tiyak. Ito ang tunog ng huling kabanata ng aming kwento. Naiwan si Renzo sa labas, mag-isa sa ilalim ng ulan, hawak ang payong na ibinigay ko. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong paligid, sinabayan ng isang matalim na kidlat na panandaliang nagliwanag sa kanyang wasak na anyo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pinipigil na sakit ay bumuhos. Napahagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang kanyang iyak ay nilalamon ng walang tigil na buhos ng ulan. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na ang lahat ay tapos na. Wala na siyang babalikan pa. Ang hangin ay amoy bagong pintura at pag-asa. Sa harap ng isang maliit ngunit modernong gusali, ang mga ngiti ay kasing liwanag ng sikat ng araw. Ito ang araw ng pagbubukas ng Isay's Kitchen Hub, ang punong tanggapan ng aking lumalagong negosyo, at kasabay nito, ang tahanan ng pundasyon ni Lola Iisay, isang scholarship program para sa mga single mothers na nangangarap magtayo ng sarili nilang food business. Nakatayo ako sa harap ng mikropono, hindi bilang Miss M na mailap, kundi bilang Maris, ang ina, ang survivor. Ang mga babaeng nasa harapan ko ay may iba't ibang kwento ng pagkasawi, ngunit may iisang kinang sa kanilang mga mata, ang determinasyong bumangon. Ang bawat patak ng luha sa kusina, sabi ko sa kanila, ay pwedeng maging sangkap sa pinakamatamis na tagumpay. Itinuro sa akin ni Lola Isay na ang dignidad ay hindi hinihingi. Ito ay niluluto, hinuhubog, at inihahain ng taas noo. At iyan ang ibibigay ng pundasyong ito sa inyo. Hindi limos, kundi mga kasangkapan para ipaglaban ang inyong mga pangarap. Pagkatapos ng seremonya, habang abala ang lahat sa pagkain at pag-uusap, dinala ako ng aking mga paa sa dalampasigan na hindi kalayuan. Ito ang dalampasigang madalas naming puntahan ni Lola Isay noon. Ang alon ay marahan na, humahalik sa buhangin, tila bumubulong ng mga kwento ng paghilom. Naramdaman ko ang isang presensya sa aking tabi. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam ko ang amoy ng kanyang pabango, isang banayad na amoy ng sandalwood at leather. "Aalis na ako bukas," sabi ni Lucas. "Singapore for 6 months expansion." Tumingin ako sa kanya. Ang hangin ay marahang nililipad ang ilang hibla ng aking buhok. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanyang mukha ay may kakaibang lambot. "Mag-iingat ka doon.
Sagot ko, ikaw din. Sabi niya, proud ako sa'yo, Maris. You built this empire not with bricks, but with sheer will. Katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng alon ang maririnig sa pagitan namin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang aking kamay. Hindi ito isang pag-angkin. Ito ay isang pag-aalay ng respeto. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang. Kamay ng isang taong sanay magtrabaho. Ang aking palad naman, kahit malambot na ngayon, ay may bakas pa rin ng mga kalyo mula sa nakaraan. Ang aming mga daliri ay nagsalikop, isang perpektong pagtatagpo ng lakas at katatagan. Hindi ako nangangako ng kahit ano, bulong niya habang nakatingin sa malayo. Pero gusto kong malaman mo na kahit nasaan man ako, may isang bahagi ng puso ko na nakabantay sa'yo. Hindi ako sumagot. Iginaya ko na lang ang aking ulo sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, sa harap ng malawak na karagatan, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal kong hinanap. Hindi ito ang kapayapaang galing sa pag-ibig ng isang lalaki. Ito ay kapayapaang galing sa pagtanggap na karapat-dapat din akong maging masaya. Kinagabihan, ang aming bahay ay puno ng amoy ng bagong lutong tinapay. Niyaya ko si Lucas na dumaan bago siya umalis para maghapunan. Sa aming maluwag na kusina, nagkakasiyahan kaming tatlo. Ako, si Junjun, at si Maya. Si Junjun ay seryosong nagmamasa ng dough, habang si Maya naman ay tawa ng tawa habang nilalagyan ng harina ang ilong ng kanyang kuya. Ang eksenang ito, ang simpleng tawanan, ang kalat ng harina, ang init mula sa oven, ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman na nakuha ko. Nakaupo si Lucas sa isang stool sa gilid, tahimik na nagmamasid habang umiinom ng kape. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang labi. Kuya, paabot naman ng asukal, sabi ni Junjun habang abala sa pagmamasa. Junjun, marahan kong pagtatama. Hindi mo siya kuya, Sir Lucas ang itawag mo. Nag-angat ng tingin si Junjun. Tumingin siya kay Lucas ng diretso. Pagkatapos, ngumiti siya ng malapad. Sige po, paabot po ng asukal. Tito Lucas, natigilan ako. Maging si Lucas ay bahagyang nagulat. Ang salitang tito ay lumabas sa bibig ng anak ko ng natural at walang pag-aalinlangan. Tumingin sa akin si Lucas, ang kanyang mga mata ay nagniningning, tila humihingi ng pahintulot. Dahan-dahan akong ngumiti. Isang nangiting galing sa puso, isang nangiting nagsasabing, oo. Isang nangiting nagsasabing, ang aming nasirang pamilya ay unti-unti nang nabubuo muli sa isang bago at mas matatag na paraan. 5 taon nang lumipas, ngunit tila isang tibok lamang ng puso ang lahat. Ang bawat sugat ay naghilom, ang bawat luha ay naging pataba sa lupa, at ang bawat pangarap ay nag-ugat, lumago, at namunga. Nakaupo ako ngayon sa harap ng aking malaking kusina. Nakasuot ng simpleng apron na may bordang Ice Kitchen. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang malawak na hardin na puno ng sariwang gulay at mga pampalasa, ang pinagmulan ng bawat putahe na inihahanda ko. Ang mga pader ng kusina ay puno ng mga litrato, si Lola Isay na nakangiti, si Junjun at Maya na masigla at malusog, at ako na may hawak na isang award. Ang aking pangalan, Maris Althea Villamor, ay hindi na simbolo ng kahihiyan o kahirapan. Ito ay naging simbolo ng katatagan, pagbangon at tagumpay. Ang Icy's Kitchen ay hindi lang isang restaurant chain. Ito ay isang movement, isang inspirasyon sa maraming kababaihan. Ang aking mukha ay madalas nang lumalabas sa mga magazine, hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa aking kwento ng pagbangon mula sa abo.